sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga kasalanan ko'y kinikilala, di nalilimutan, laging naaalala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang umaga. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa banal na misa, halina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa dasal ang kapayapaan para sa ating bayan at sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagkapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pagpapakita ng Panginoon kay Moises, sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy na hindi nasusunog, ipinabatid niyang nalalaman niya ang hirap ng kanyang bayan at naririnig ang kanilang daing. Pagbasa ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga ng kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos.
Sinabi sa kanya ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itatanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito nga ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Ito rin ang pag-aalala sa akin ng lahat ng salin lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan mo kaluluwa. Ang ngalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ay aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang kaugnayan kay Kristo ay hindi sapat na dahilan sa kaligtasan. Kailangang hindi natin nasain ang masasamang bagay upang hindi mapahamak. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din sila ng iisang inuming espiritual. Mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo. Ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga,
Mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ng pagmahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan, ang buong Diyos na may kapal. Sinabi ng pagmahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan, ang buong Diyos na may kapal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinagdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tininan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at nag-ahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Uhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang nagiging reaksyon ninyo kapag nakakakita po kayo ng ganito? Warning, babala. Di po ba kaagad-agad parang nag-iingat na tayo? Na pag-iisip tayo? Lumilingon na tayo sa paligid natin? And it's either napapahinto tayo o napapabagal tayo kung nagda-drive o naglalakad man lang tayo. Listo na agad tayo. Kasi alam natin kung anong ibig sabihin ng warning. Alam natin kung anong ibig sabihin ng babala. Pinsan ni Babalu. Joke lang. Pero seryoso, ang babala ay po pwede talagang maging pinsan ni aksidente, ni problema, ni
sakuna kung hindi natin susundin. Yun ang warning. Yun ang babala. Ilan ang barko ang lumubog dahil pinaglayag pa rin sa kabila ng babala na malaki ang alon sa dagat. Ilan ang eroplano ang bumagsak dahil pinalipad pa rin sa kabila ng babala na masungit ang panahon. Ilan ang sasakyan ang sumemplang sapagkat nagmabilis pa rin sa daan kung saan may babala na accident prone. Ilan ng mga tao ang nasaktan, nasagasaan dahil tumawid pa rin sa daan na may warning na ganyan. Bawal tumawid. Nakamamatay. Kaya nga, pinalitan na rin yan. Pinalitan na ng warning na ganyan. Bawal tumawid. May namatay na dito. Para takutin na yung tao. Kaya lang, may tumatawid pa rin. Kaya, pinalitan na rin yan ng ganyan. Bawal tumawid. Sige, mamatay ka na sana. Daming matigas na ulo. Ang kukulit. Well, sinabi ko po yan as an intro, dahil sa Ebanghelyo, narinig natin, may babala, may warning si Kristo. Ano yung babala? Ano yung warning? Kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, ano? Mapapahamak din kayo. Seryoso po siya dito. 2 beses niyang binanggit ito. At tiyak ang magiging resulta kapag hindi natin sinunod ang warning. Ano yon? Kapahamakan. You see, madalas kaya hindi tayo sumusunod sa warning, sa mga babala, kasi hindi naman tayo napapahamak. Marami sa mga eroplano na pinalipad pa rin sa kabila ng babala, ang hindi naman bumagsak. Marami sa mga barko na pinaglayag pa rin sa kabila ng babala, ang hindi naman lumubog. Marami sa mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga motor ng mga kamote rider dyan, ang hindi naman sumemplang kahit nasa daan na may accident prone na babala. Marami naman sa atin ang hindi nasasagasaan, ang hindi nasasaktan. Kapag tumatawid tayo sa mga daan na may babala, na bawal tumawid dito, may namatay na dito. Kaya, nagiging makulit tayo. Nagiging matigas ang ating ulo. Di naman ako mapapahamak. Di naman ako Ayan! Wag po nating dalhin yung attitude na yan sa babala ng ating Panginoon. Ay sabi sa ating ikalawang pagbasa, huwag kang pakasigurado. Baka nakatayo ka, biglang bumuwal ka. Kasi, seryoso siya dito eh. Anong sabi niya? Sinasabi ko sa inyo. I tell you. O di ba? Kapag ikaw ang nagsabi niya sa anak mo, sa asawa mo, nasabi ko sa iyo. Kabahan na siya. You mean business. Si Kristo ang nagsabi. Sinasabi ko sa inyo. 2 beses pa. At tandaan natin, si Kristo ang katotohanan. Wala siyang sinabing kasinungalingan. Pag sinabi niya, tinototoo niya. Kapag hindi niyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Amen? O parang hindi malakas. Alam niyo kung bakit hindi ganong malakas? Kasi pwedeng iniisip natin sa sarili natin, Father, may kilala ko 5 years nang nagpapa 5, 6, okay pa rin naman Paldo-paldo pa rin naman
Father, sa atin na lang, alam, meron akong number to, hindi alam ng misis ko, 10 years na kami. Kakalusot. Para kaming BDO, we find ways. Ay, nako. Sabi ko sa'yo, tandaan po natin na ang sinasabing kapahamakan dito ni Kristo is not so much about kapahamakan ng katawan o pagkasira ng kabuhayan. Kasi alam naman natin, may mga mayayaman pero masamang tao. Malulusog pero masamang tao. Kung papaanong alam natin, mayroong mga super bait pero may matinding sakit at gipit na gipit. Pare-pareho kasi tayo talagang po pwedeng dumaan sa mga paghihirap na ito in as much as nandito tayo sa mundong ito. Talagang normal yung mga problemang ganyan. Pero hindi talaga yan actually yung pinakatinutumbok ni Kristo sinasabi niyang kapahamakan. Kasi ang tinutumbok niya ditong siguradong kapahamakan, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, ay ang kapahamakan ng impyerno. Hindi yung pagkakasakit. Sabi ko sa inyo, kapag tayo napunta ng impyerno, sasabihin natin, kahit milyong-milyong cancer stage 4, akin na lang, wag lang ito. At anong sabi ni Kristo? Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo. Paraphrasing this, maging super yaman man siya, hindi man siya magkaroon ng problema sa mundo, kung mapupunta naman siya ng impyerno. Iyon ang pinakamatinding kapahamakan na sinasabi ni Kristong sigurado kung hindi tayo magsisisi at magbabago. At lahat tayo, kandidato dito. Pati na ako. O, di ba? Again, parang wala na namang dating sa atin. Kasi, isip natin, mabuti naman tayo. Wala naman tayong inaargabyadong tao. Ayan na naman tayo. Ano sabi mismo ng ating Panginoon sa Marcos 10:18? Walang mabuti kundi ang Diyos. Sabi ni St. Paul, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Ang sabi pa sa Bible, sino mang nagsasabi, nag-aakala na wala siyang kasalanan, wala sa katotohanan. Lahat tayo makasalanan. Ang mabuti ay ang Diyos lang. And the wages of sin, according to the Bible, is death. Kaya kung hindi dahil kay Kristo, wala na tayo sa totoo lang. Tayo, yung sinasabi sa Ebanghelyo na puno ng igos, napuputulin na. Bago dumating si Kristo, tayo na yun eh. Nakiusap lang si Kristo. Anong sabi ni San Juan? Sa Lucas 3:9, bago dumating o umentra si Kristo sa eksena, ano sabi niya? Nakaamba na ang palakol sa mga punong kahoy para putulin ang ugat at itapon sa apoy. Tayo yun! Tayo yun sa totoo lang. Pang-impyerno na tayo noon pa man. Kung hindi lamang dahil sa kaligtasang ibinigay sa atin ni Kristo. And so, let that sink in sa isip at sa puso natin. Kasi madalas, ito yung tanong natin. Why do bad things happen to good people?
Bakit may masamang nangyayari sa taong mabuti? Sige nga, balikan natin yung tanong ko. Sino bang mabuti? Ano sabi ng Panginoon? Walang mabuti. Ako lang mabuti. Huwag kayong magmalaki. Dapat nating isipin to para hindi natin ulitin yung ginawa ng mga Israelita sa ating ikalawang pagbasa na ikinabuhisit ng Panginoon. Kaliligtas pa lamang niya sa kanila sa Ehipsyo, nasa ilang, papunta ng Promised Land. Reklamo ng reklamo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, hindi niyo ba naisip? Niligtas ko kayo sa kamatayan sa Ehipsyo. Ngayong konting problema, rireklamuhan niyo ako? Papatayin ko na kayong lahat. Hindi na kayo makapupunta sa Promised Land. Yun ang nangyari doon. Why do bad things happen to good people? Bakit nagkakasakit? Bakit nalulugi ang taong mabuti? Alam po ninyo, mas matindi ang reaksyon natin ganito. Mas matindi ang tanong na ito. Kapag malapit sa atin, o tayo mismo, yung iniisip nating mabuti. Bakit ako nagkasakit? Bakit nagkasakit yung mahal ko? Mabuting tao yun. May nangumpisal nga sa akin common friend namin, nung sekretarya ko. Alam naman niya, sabi ko, minsan sa sermon ko, sabi niyo, Father, nagsaserve naman ako. Bakit nangyari sa akin ito? Sabi ko sa kanya, kanino mo gustong mangyari? Akin? Ako? Sa akin mangyari? Gusto mo? Sa sekretary ko? Ha? Tawa siya ng tawa. Pinatawa ko lang naman siya. Kasi umiiyak, Father, bakit sa akin pa nangyari? Sabi ko, kanino mo gustong mangyari? Akin? Sa akin? Alam po ninyo, yung katwirang yan, madalas, ang tendency natin, magreklamo, magalit, questionin ang Diyos. Yan. Yan na. Yan. Sino bang mabuti? Ano bang ating pwedeng ipagmalaki? Kaya, pwede bang alisin na natin yan? Mali yung tanong Mali yung tanong. Kaya nangyayari, humahantong sa pagrereklamo, pagkagalit, pagtakwil sa Panginoon. Hindi makatutulong sa atin yun. Sinisigurado ko sa inyo. Manapa, ang dapat nating laging maging tanong, kahit malakas pa tayo, kahit okay pa tayo, lalong-lalo na ngayong malakas pa tayo, ngayong okay pa tayo. In fact, huwag na nating tanungin, why do bad things happen to good people? Kasi hindi naman tayo tunay na mabuti. Hindi tayo dapat magmalaki. And besides, bad things also happen to bad people. Diba? Kaya lahat tayo bad things happen to us. So hindi tama yung tanong talaga. Ang tamang tanong mula ngayon, why do good things happen to bad people? Bakit nga kaya may mga magagandang blessings na nangyayari kahit sa mga taong hindi tunay na mabuti? Just like me. Just like you. Para ang buhay natin ay laging pagpapasalamat sa Diyos. Para bago pa tayo humiling ng kung ano ngayon, ang unang iniluluhod natin, ang unang hinihiling natin, salamat Panginoon, niligtas mo ko. Kasi kahit ano man ang problema natin, may solusyon. Bakit? Niligtas tayo ng Panginoon. Yun ang punot dulo noon. Kaya yun ang dapat nating unang ipagpasalamat sa Panginoon. Actually, alam ninyo, ito yung sinasabi ko, na kahit walang ibigay ang Diyos sa atin, sa ating mga hinihiling, mula pa nung magdasal tayo, hanggang sa mamatay tayo, kahit wala siyang ibigay sa ating kahit isa, kahit wala siyang dinggin sa panalangin natin kahit isa, mula pa nung natuto tayo magdasal,
Hanggang ngayon, hanggang sa mamatay tayo, kahit isa, wala siyang didingging dasal, which is impossible. Pero kahit isa, kung wala siyang didingging dasal, if it's possible, hindi tayo dapat magreklamo sa Panginoon. Lord, mula nung natuto kong magdasal, mula nung bago ako mag-first communion, mula nung bata ako, humihiling na ako, sana po, ganito, hanggang ngayon humihiling ako na wala kang binigay kahit isang dasal ko. Hindi natin dapat gawin yan. Kasi yung iniligtas lang tayo ng Panginoon, sobra-sobra na yun. For if not for the mercy of God, wala tayo. Hindi tayo dapat buhay lahat. Hindi lang niya tayo binuhay Patuloy pa niya tayong binubuhay Sabi sa Ebanghelyo, putulin mo na. Sabi ng hardinero na sumisimbolo kay Kristo, huwag po muna. Yun lang dapat nang ipagpasalamat ng puno Hindi siya pinutol Pero nasabi ng Panginoon, lalagyan ko pa po ng pataba. Alagaan. Yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Hindi lang niya tayo niligtas. Patuloy pa niya tayong bine-bless. Let that sink in. Let that sink in. Para hindi tayo magreklamo at para yan din ang maging dahilan ng pagbabago natin. Sa mga mister na pasaway, alam ninyo kung bakit ayaw niyong magbagong buhay, kung bakit ayaw niyong tumino? Whether you like it or not, ang rason, hindi mo na-appreciate ang pagmamahal ng misis mo sa iyo. Playing victim ka pa. Kasi naman, ay. Hindi mo nakikita yung pagmamahal niya sa iyo. Sa mga anak na pasaway, sa mga pamangkin na pasaway, kung bakit ayaw niyong tumino, kung bakit ayaw niyong mag-aral ng mabuti, hindi mo nakikita yung sakripisyo ng mga magulang mo para sa inyo. Ang lagi mo lang nakikita yung pag-init ng ulo ng kaulo. Playing victim ka. Sinasabi ko sa iyo, kung nakikita mo, hirap ng mga magulang mo sa iyo, titino ka. Appreciate mo. Kaya nga kung minsan, hindi maiwasang manumbat Ayaw mong manumbat. Kaya mo lang sinusumbatan, pinapaalala mo lang, hindi ka naniningil. Sinasabi mo lang sa kanya, hindi niya makita, ganito kita kamahal. O di ba yun din naman ang sabi ng Panginoon sa atin, gawin niyo ito, yung misang ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa sakripisyong ginawa ko para sa inyo. Kahit nga ang Diyos nanunumbat, quote-unquote yun, hindi siya nanunumbat. Pinapaalala lang niya kung gaano kanya kamahal. At yun ang ating sinasayang kapag ayaw nating magbagong buhay. Sinasayang natin yon sapagkat hindi laging available yon. Tama ang Diyos ay walang hanggan. Tama ang kanyang awa ay walang hanggan. Pero sa ating buhay, in particular, meron darating ang pagkakataon na sasabihin sa atin ng Panginoon, time is up. Binigyan na kita ng awa. Ayaw mo, wala na. O di ba ganun din naman? Yung mga pinagtataksilan, yung mga tinatalikuran, yung mga hindi binibigyan ng halaga, hindi man humiwalay, hindi man lumayo, parang nawawala na yung pagmamahal. Hindi na katulad ng dati. Kasi nabandal na nadala na, napagod na, nahirapan na. Masisisi mo ba sila? Kung ang Diyos nga, may hangganan ng pagpapatawad. Mahal ka pa rin ng Diyos kahit mapunta ka ng impyerno. Pero hindi na pupunta ang Diyos sa impyerno para sabihin, okay na, tara na. Hindi niya gagawin yun. Tao pa ba? Warning, kung hindi ka magsisisi, mapapahamak ka. Maraming mawawala sa'yo. Tandaan natin, ang impyerno ay ang pagkawala ng Diyos sa ating buhay. Kaya hindi mo po pwedeng i-describe ang impyerno
sa pamamagitan ng problema mo eh. Bakit? Kahit gaano katindi ang problema natin, kapag ang Diyos ay ramdam natin, gumagaan ang loob natin, lumalakas ang loob natin. Alam niyo kung ano ang impyerno? Ang impyerno, pag samasamahin mo lahat ng problema sa buong mundo, tapos walang Diyos nasasaklolo sa iyo. Yun ang impyerno. Impyerno, baliwalain mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Yun ang impyerno. Gusto nang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong makita kung gaano mo ko kamahal at kung paano ko sinasayang ang iyong pagmamahal. Na sa kabila ng lahat, iniintindi, binibigyan mo pa rin ako ng tsansa. Salamat, Panginoon. Makita ko nawa na hindi ito habang panahon. Huwag nawa akong mahirati na lagi kang nandyan para magpatawad, sapagkat binibigyan mo lang naman ako ng pagkakataong magbago. Sana pahalagahan ko ito at gayon din sana ang mahalaga sa buhay ko na pinagdarasal kong magbago. Huwag niyo na sanang abusuhin ang pagmamahal ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag you begin to recognize how much God loves you, how much your wife, your husband loves you, how much your parents love you. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kapag ni-recognize mo at pinahalagahan mo ang pagmamahal ng Diyos at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Magiging maayos ang buhay mo, magiging masaya ang pagkasama ninyo. Yun palang blessing na. At kapag nawala yun, yun ang impyerno. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparalan noon ang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, pinahako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na mag-uli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa'yo
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan, panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Sama ni Joyce, Anita Juan, Fio, Paulina, Paulino Inday, Sally, Connie, Father Luciano, Dionca Maria Jose, Eralito Eric, Joselito Percy Gaudiosa, Oreo Isca, Benjamin Nele, Alfredo Mark Ricky, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan, peace be with you.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sakit at hapis o kay dami, katanungan, umaling kung saan-saan, lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay imtangan sa daan ng kaguluhan. Tanging ikaw ang takbuhan sa sugat ng kasalanan. Patuloy kang kagalingan sa sandali ng kahinaan. Ikaw po ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Wala
sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mo muli ako sa'yo. Muling ipabuhaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipabuhaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aking sasampit. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piking, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil ng pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa lagi niyong magtulong sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Thank you very much sa mga pinapadala po ninyong tulong sa amin na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po. Gayon din sa pagtangkilik niyo sa ating souvenir shop, sa mga tinda, plug namin yung mga kakanin. Sana bili po tayo kasi napapanis po yun. Salamat sa mga nag-aali ng alkansya. Thank you. Salamat din sa mga tumatangkilik sa produkto ng Three Nails and a Crown. Ngayon pong mga mahal na araw, kahit ngayong Kwaresma, maganda po yung mga t-shirt na yan, pang simba, pang stasyon ng krus, pang prosesyon. May message yung t-shirt at may quality. Maraming salamat. Nakaporma na kayo, nakapagtulong pa kayo, at nakapag-catechize pa kayo. Salamat sa pag-share ng ating mga life masses and reflections. Lahat po ng ito, pag pinagsama-sama, ito po yung nagiging daan para makatulong tayo sa iba at ma-maintain din natin ang ating simbahan. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng final blessing, ha? Lalo na ngayong Kwaresma. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, Ren. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, Salamat. Thank you. Happy birthday.